nagpakasal sa isang lalaking Pilipino. Mga taong hindi kailanman aabot sa antas ng Hukbong Pandagat ng Hapon SDF. Iyan ang mariing bigkas ng isang istriktong Hapon na ama na may 30 taong serbisyo sa militar. Para sa kanya, ang Pilipinas ay mananatiling isang mahina at walang kuwentang bansa. Ngunit ngayon, umaapaw ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa higit 100,000 dayuhan bawat araw. At ang buong mundo ay humahanga sa Pilipinas. Alam ba ninyo ang kwento ng isang malaking pamilya na naging sentro ng atensiyon maging ng mga balita sa Hapon, sa likod ng hindi pangkaraniwang pangyayaring ito? Ilalantad ko ang totoong kalagayan ng Pilipinas. Sa ganitong paninindigan, dumating ang ama sa bansa, kasama ang 10 miyembro ng kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang nasaksihan ay isang tanawing parang salamangka na nagpabago sa kanyang 40 taong pananaw sa mundo. Sa loob lamang ng isang linggo, ang kanyang mga matang puno ng pagtatangi ay napalitan ng pagkamangha. Ang paglalakbay ng pamilyang ito ang magtuturo sa atin ng tunay na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Handa na ba kayo sa pagbubukas ng tabing ng kwento ng himala na pumukaw sa damdamin ng buong mundo? Isang malaking pamilyang Hapon, 20 katao, bumisita sa Pilipinas. Ang bilang ng mga pumasok sa NAIA, humigit sa 100,000 araw-araw. Ang nakagugulat na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Naging malaking ingay ito na wari inabaligtad ang mundo. Ang Pilipinas ay talagang isang hindi kapanipaniwalang bansa. Paano nagkakaroon ng ganitong uri ng bansa? Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA sa isang araw ay umabot na sa 100,000. Literal na dumaragsa ang mga tao sa Pilipinas. Ang arrival lobby ay masikip, isang hindi kapanipaniwalang pagtaas. At narito ang isang dating opisyal ng militar ng Hapon na hindi matanggap ang agos ng panahong ito. Siya na naniniwala na ang Pilipinas ay maliit lamang at walang kuwentang bansa, ay bumisita sa Pilipinas kasama ang 20 miyembro ng kanyang malaking pamilya dahil sa isang salita ng kanyang anak. At sa sandaling tumapak siya sa lupa ng Pilipinas, naunawaan niya ang dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa bansa. Nang kumalat ang kanilang paglalakbay sa Pilipinas sa buong Hapon, nagulat maging ang mga pangunahing news channel na lalong nagpalakas sa Pilipinas travel boom sa buong mundo. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Sisimulan na natin ngayon ang kahanga-hangang kuwentong iyon. Bago natin simulan, ang inyong subscribe at like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Ibahagi rin sa komentaryo kung saan ninyo pinakikinggan ang kuwentong ito. Salamat sa inyong pagsama, saan man kayo naroroon. Ang pangalan ko ay Yumi Sato. Ang araw na iyon ay isang karaniwang gabi ng Martes. Ang tunog ng aking cellphone ay bumasag sa katahimikan. Noong sandaling iyon, ang aking ama ay may hawak na tinidor sa hapagkainan at ang aking ina ay nagbubuhos ng kape. Ang balita tungkol sa militar ay umuugong sa telebisyon, ngunit ang isang tawag na iyon ay nagpabago sa lahat. Ang pangalang lumitaw sa screen, si Hikari, ay tumatawag sa akin. Atong mangdainang ma, at tumatawag sa akin. Hindi ko pa alam noon na ang tawag na ito ang magbabago sa kasaysayan ng aming pamilya. Hello! Sa sandaling pinindot ko ang answer button, ang bumungad sa akin ay kumikinang na mga neon sign. Matataas na gusali na dikit-dikit. Mga taong bumabaha sa kalsada. At ingay ng musika. Si Hikari sa screen ay nakatayo sa gitna nito. Ang kanyang maikling buhok ay nilipad ng hangin. At ang mga karatula sa likod niya ay puno ng mga titik. Ang mga taong nagdadaan ay pare-parehong nakaistilong damit at maliwanag kahit gabi. Ate! Nanginginig sa pananabik ang boses ni Hikari. Kumusta? Ngunit may mali. Ang ekspresyon ng aking kapatid, masyadong masaya. Hindi! Ang salitang masaya ay kulang pa. Binalutan ni Hikari ang hininga. Hindi ang Pilipinas ang bansang iniisip ni Papa. Sa sandaling iyon, tumigil ang tinidor ng aking ama sa hapagkainan. Tunay.
Ito ay isang bansang parang salamangka. Tiningnan ko ang screen nang walang kurap. Ang mga taong nagdadaan sa likod ni Hikari, ang kanilang mga mukha ay kampante, at ang kalye ay malinis. Kahit hating gabi, ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ng aking ama ay umugong. Ang boses ng aking ama, na nagserbisyo sa Air Force ng mahigit 30 taon, ay laging may awtoridad. Dahan-dahan niyang inilapag ang tinidor at humarap sa screen. Inilapit pa ni Hikari ang kamera. Papa, ganap na ibang mundo ito sa Hapon. Pakiusap, pumunta kayo. Ako mismo ang magiging tour guide ninyo. Bansang parang Salamangka, ang ngiti ng aking ama ay nabaluktot. Isang mapanuksong tawa. Kaya pala nagpakasal ka sa lalaking Pilipino ano? Sa mga salitang iyon, naging mabigat ang hangin. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng aking ina na naglalapag ng tasa ng kape. Iyan ay walang kuwenta. Anong meron sa maliit na bansang iyon? Bakit ka ganyan kasabik? Nakita ko ang mukha ni Hikari na tumigas. Ngunit hindi siya sumuko. Sandali lang, nawala si Hikari sa screen sandali. Pagkatapos ng ilang segundo, isang lalaki na nakasuot ng maayos na shirt ang pumasok sa screen. Si Marco, ang asawa ni Hikari. Magandang gabi, Tito San. Kumusta po kayo? Ang boses ni Marco ay kalmado. Kahit may bahid ng Filipino, malinaw ang kanyang Japanese. Mabuti po ba ang inyong kalagayan? Ah, ikaw. Mukhang maayos ka rin, ano? Ang tugon ng aking ama ay maikli, isang simpleng pagbati. Ngunit alam ko, ang panginginig ng mga kalamnan sa panga ng aking ama, na naluktok ang katahimikan. Naalala ko ang araw na iyon, 1 taon na ang nakalipas. Ang kasal ni Hikari, na ginanap sa isang maliit na simbahan sa Tokyo. Ang aking kapatid na nakasuot ng puting damit at si Marco, na nakasuot ng maayos na suit. Sa gitna ng palakpakan at pagbati ng mga tao, ang aking ama lamang ang walang ekspresyon. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot matapos ang seremonya, nagpakasal sa isang lalaking Pilipino. Ang bulong ng aking ama sa tabi ko. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko matanggap. At isa pa, dating sundalo ng Pilipinas. Hindi sila kailanman aabot sa antas ng SDF, Self-Defense Forces. Hindi ako nakapagsalita noon para sa aking ama. Ang Pilipinas ay ang mahirap na bansang nakita niya sa pahayagan noong dekada 70. Isang maliit na bansa na nangangailangan ng tulong. Ang imaheng iyon ay matibay na nanatili sa loob ng 40 taon. Umalis si Marco sa video call screen at muling lumitaw si Hikari. Papa, pakiusap, pumunta kayo kahit minsan lang. Ipakikita ko sa inyo ang tunay na Pilipinas. Hindi sumagot ang aking ama. Nakatiklop ang kanyang mga braso. Nakatingin siya ng matalim sa screen. Kilala ko ang ekspresyon na iyon. Ang komplikadong damdamin na gustong tumanggi ngunit hindi rin kayang balewalain ang pakiusap ng anak. Tunay na Pilipinas. Ha? Ang bulong ng aking ama ay narinig. Ang mga mata ni Hikari ay hindi nag-alinlangan. Puno ito ng kumpiyansa. Natapos ang tawag. Tanging mabigat na katahimikan ang natira sa sala. Ang aking ama ay nakaupo sa sofa, nakatingin sa kisame, at ang aking ina ay tahimik na nagsimulang maghugas ng plato. Ngunit kinabukasan, nagsimula ito, araw-araw, tumatawag si Hikari. Video calls, emails, photos, ipinadala niya araw-araw. Sunod-sunod na dumarating ang mga larawan ng paglalakbay. Talaga! Pupunta ako mismo para tingnan. Sa 3 araw, hinampas ng aking ama ang hapagkainan. Sabay kaming tumingala ng aking ina. Nagbago ang tingin ng aking ama. Tingin ng isang militar. Tawagin ang lahat ng pamilya. Takuya, Kenji, Yumi, sabihin ninyong dalhin nila ang kanilang pamilya at magtipon at tawagan din ang mga kamag-anak. Kung may gustong sumama. Nagulat ang aking ina at nagtanong, ilang tao na ba ang magiging Han? Siguro mga 2. 2 sigo. Katao. Pupunta sa Pilipinas. Tumayo ng tuwid ang aking ama. Pupuntahan ko.
at titingnan ng sarili kong mga mata kung anong klaseng bansa iyon na sinasabi ng anak ko ng buong puso. Mula noon, nagkaroon ng malaking gulo sa aming bahay. Nabaliw na ba si Papa? 20 katao? Seryoso? Ganoon din ang reaksyon ng aking nakababatang kapatid na si Kenji. Pilipinas? Bigla-bigla? Si Papa? Ngunit walang sino man ang tumanggi. Ang utos ng aking ama ay absolute. Pagkatapos ng 1 linggo, ang sala ng aming bahay ay napuno ng mga gamit sa paglalakbay. 20 passport, 20 suitcase, merienda ng mga bata, gamot, damit. Nang gabing iyon, bago matulog, nagpadala ako ng email kay Hikari. Nagdesisyon si Papa na pupunta kaming 20. Agad siyang nagreply. Talaga, ate? Sigurado ka? Oo. Sabi ni Papa, pupuntahan niya at titingnan mismo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagreply ulit si Hikari. Sige, handaan ko. Siguro magbabago ang buhay ni Papa. Tumingin ako sa screen at napangiti. Magbabago ang buhay, ha? Hikari, napakakumpiyansa mo. Ngunit hindi ko alam noon na ang mga salita ni Hikari ay magiging totoo. Nang gabing iyon, maliwanag ang kalangitan sa Tokyo. Kumikinang ang mga bituin at nag-isip ako habang nakatanaw sa labas ng bintana. Anong klasing bansa kaya ang Pilipinas? 2 araw bago umalis, tumawag ang aking ama. Bukas, 7:00 ng gabi, magtipon lahat sa bahay. Ang boses na narinig ko sa kabilang linya ay boses ng nag-uutos. Ang tono na nakasanayan sa 30 taong serbisyo sa Air Force. Inilayo ko ang cellphone sa aking tenga at nagbuntong hininga. Nagsimula na, kinabukasan, sunod-sunod na bumukas ang pintuan ng aming bahay. Si Takuya, ang aking kuya, ang unang dumating. Sumunod ang kanyang asawa at 3 anak. Ang pinakabata ay kumapit sa aking paa. Tita Yumi. Ay, ang cute ni Joy. Sumunod namang pumasok ang pamilya ng aking nakababatang kapatid na si Kenji. Ang pagod ay kitang-kita sa mukha niya. Dala-dala ang kanyang kambal. Sa maikling sandali, napuno ng tao ang sala. Kasama ang aking tiyuhin at tiyahin. Ang tawanan ng mga bata. Ang pagbati ng mga matatanda. Ang tunog ng pagtanggal ng sapatos. Uminit ang hangin. O, tumahimik. Sa isang salita ng aking ama, tumahimik ang sala. Sa hapagkainan, may nakalatag na papel na A4. Puno ng sulat, charts, at numero. Inayos ng aking ama ang kanyang salamin at hinawakan ang papel gamit ang daliri. Simulan ang head count. Ang kamay ng aking ama na may hawak na pen ay nagsimulang gumalaw. Ako, si Mama. Pamilya ni Kenji, 5. Pagkatapos magkalkula ng kaunti, tumingala ang aking ama. Total, 20 katao. Tayo lahat, maliban sa mag-asawang Hikari. Sumipol si Kenji. Wow. Ito ay ganap na paglipat ng isang eskwadra. Oo, paglipat ng isang eskwadra, ang gilid ng labi ng aking ama ay bahagyang tumaas. Ang ekspresyon na hindi alam kung nagbibiro o seryoso. Dala-dala ang kape mula sa kusina. Nagbuntong hininga ang aking ina. Han, magbabakasyon tayo. Hindi tayo nagmi-meeting ng operasyon. Kapag perpekto ang operasyon, makakabalik tayong lahat ng ligtas. Itinuro ng aking ama ang isa pang papel na nakalatag sa hapagkainan. May nakaguhit doon na seating chart, ang numero ng upuan sa eroplano, at kung sino ang katabi ng sino, ay nakalagay, ang mga bagahe ay hahatiin sa 3 grupo. Hindi pinapayagan ang sinuman na umalis ng mag-isa, kahit sa pagpunta sa restroom. 2 dapat. Nagpigil ng tawa ang asawa ni Takuya at bumulong. Parang militar ano? Ganyan talaga siya. Sagot ko ng mahina. Sige, magsimula na ang pag-iimpake ngayon. Sa deklarasyon ng aking ama, naging battlefield ang sala. Bumaha ang mga suitcase. Ang malalaking tote bag ay kumalat sa sahig. Ang tunog ng pagbukas ng zipper, pagtanggal ng tape,
Ang kaluskos ng plastik ay naririnig sa lahat ng direksyon. Tinipon ko ang 20 passport sa isang lugar. Ang mga asul na passport ay nakasalansan sa aking kamay. Binuksan ko isa-isa at kinumpirma ang larawan at pangalan. Ang kaluskos ng paglipat ng pahina. Talaga, lahat ng mga taong ito ay pupunta? Sa isang sulok, may hawak na checklist ang aking ama. Nagbubulungan siya habang nilalagyan ng marka gamit ang pen. Passport kumpirmado. Gamot pang-emergency handa na. Sa gitna ng sala, lalong tumambak ang mga bagahe. Ang mga case ay naging parang bundok, at sa pagitan nito ay may maliliit na bag. 2 stroller, 3 car seat pa. Lampas 11:00 na ng gabi nang matapos ang pag-aayos ng mga bagahe. Bukas, 5:00 ng umaga, gising. Darating ang bus ng 6:00. Ang huling utos ng aking ama ay bumaba. Lahat. Sa tamang oras. Umalis kami patungo sa aming kani-kanilang bahay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang aking dibdib ay tumitibok. Ang aking palad ay pinawisan. Maaga kinabukasan, tumunog ang alarm ng cellphone. 5:00 ng umaga. Madilim pa ang langit. Nagmamadali akong naghilamos at nagbihis. Tiningnan ko ang salamin. At kitang-kita ang kaba sa aking mukha. Huminga ako ng malalim minsan at umalis ng bahay. Nang dumating ako sa bahay ng aking mga magulang, marami ng tao ang nagtitipon. Ang mga bata ay humihikab pa at ang mga matatanda ay nakatayo habang umiinom ng kape. Sa sandaling iyon, brrm, narinig ang tunog ng makina. Lumiko sa kanto at lumitaw ang isang malaking asul na bus. Wow! Sumigaw ang mga bata na parang nagising. Dahan-dahang huminto ang bus sa harap ng bahay ng aking mga magulang. Ang tunog ng preno ay psh. Sa gilid, may nakadikit na placard na gawa sa papel na A4. Pamilya Sato, bakasyon sa Pilipinas. Ang mga sulat na sulat kamay ay nakakalat kahit sino ang tumingin. Halatang minadali ang paggawa, ngunit iyon ang nagbigay ng init. Nagbukas ang ilaw ng kapitbahay. Bumukas ang bintana at sumilip ang mukha ng matandang lalaki. Satusan! Ano iyan? Ah, bus po para sa bakasyon ng pamilya. Sagot ng aking ama ng malakas. 20 katao, sasakay lahat? Opo, syempre. Ano ba yan? Nagulat ang kapitbahay. Ngunit ang kanyang mukha ay may halong inggit. Bumukas ang pintuan ng bus. Lumabas ang mga baitang at may tunog ng metal na nag-uumpugan. Boarding na. Sa utos ng aking ama, ang mga bata ang unang tumakbo. Ang maliliit na paa ay tumuntong ng malakas sa mga baitang. Wow! Ang lawak dito! Ang ingay ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa loob ng bus. Nagsimula kaming mag-impake. Itinulak namin ang mga suitcase sa luggage compartment sa ilalim ng bus. Ang mabibigat na bagahe ay inilapag sa sahig. Ang mga kalalakihan ay nagtulungan upang itulak pati ang mga stroller at car seat. Aalis na po tayo. Ang boses ng driver ay umalingaw-ngaw sa speaker. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang bus. Ang tunog ng gulong na tumatapak sa asphalt, ang panginginig ng malakas na makina ay naramdaman sa upuan. Pagkatapos ng 1.5 oras, nagsimulang makita ang airport. Airport! Sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Huminto ang bus sa harap ng departure terminal. Dumating na po tayo. Binuksan ng driver ang pintuan. Baba. Sa utos ng aking ama, lumabas ang 20 katao ng magulo. Ang sidewalk sa harap ng airport ay napuno ng aming pamilya. Hinihila ang mga suitcase, hawak ang kamay ng mga bata, may mga bag sa balikat, at inililipat ang mga bagahe sa cart. Head count. Sinimulan ng aking ama na bilangin isa-isa gamit ang daliri. 1, 2, 3, 4. Oh, lahat ay ligtas na nakarating. Pasok. Pumila kami at pumasok sa loob ng airport. Nagulat ang mga kawani sa check-in counter nang makita kami. Ah, desibong po kayo? Opo, pamilya. Desibong po na pamilya? Bahagyang nagpanik ang kawani at pagkatapos ay tumawa.
Wow! Ngayon lang po ako nakakita ng ganito kalaking pamilya. Saan po ang punta ninyo? Pilipinas. Ah, Pilipinas. Magandang lugar po yun. Nagtagal bago maibigay ang mga passport. Ang mga kamay ng kawani ay abala sa paggalaw. At sa wakas, dalawang to boarding pass ang nasa aming kamay. Simulan na ang pagpasok sa Pilipinas. Mariing sinabi ng aking ama habang nangunguna sa paglalakad. Oh, kumpleto na ang inspeksiyon. Punta na tayo sa Pilipinas. Walang sino man ang nakaalam noon na ang mga salitang iyon ay magdudulot ng napakalaking pagbabago. Pagkatapos ng 4 na oras na flight shortened travel time for JP flight, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3. Naglakad kami sa pasilyo at pumasok sa loob ng airport. Sa labas ng pasilyo patungo sa arrival lobby, nakita namin ang loob ng airport sa likod ng salamin na dingding. Napakataas ng kisame, may nakasabit na malalaking ilaw. At ang liwanag nito ay sumasalamin sa makintab na sahig. Wow! Tumigil si Kenji at tumingala. Ito ba talaga ang airport? Parang movie set. Kinuha ng asawa ni Takuya ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng larawan. Ang pasilyo ay parang walang katapusan. Matagal din bago kami nakadaan sa moving walkway. Sa magkabilang gilid, may nakita kaming malalaking karatula ng mga duty-free shop. Ang mga logo ng high-end brands ay kumikinang. Hindi sila nagmamadali bulong ng aking ama. Totoo iyon. Kahit daan-daang tao ang gumagalaw, walang nagtutulakan. Pumipila sila at naglalakad nang ayon sa pagkakasunod-sunod. Maayos at organisado. Kakaiba. Kahit napakaraming tao, may bahagyang pagkamangha sa boses ng aking ama. Lumitaw ang immigration counter. Mahabang desk. Ang mga taong nakapila sa harap nito. Ang salitang foreigner ay kumikislap sa electronic signboard. Pumila kami. Ang 20 katao ay mahabang hanay. Pagkatapos ng inspeksiyon, pumunta kami upang kunin ang aming mga bagahe. Umiikot ang belt conveyor. At isa-isang lumabas ang mga suitcase. Inabot kami ng 20 minuto upang hanapin ang sa aming pamilya. Ito ang akin! Sumigaw ang mga bata at itinuro ang suitcase. Sa wakas, nahanap namin ang lahat ng bagahe at isinalansan namin ito sa cart na parang bundok at lumakad kami patungo sa labasan ng arrival lobby. Tahimik na bumukas ang automatic door. Sa sandaling iyon, "Welcome to the Philippines." Isang malakas na boses ang narinig. Nagulat ako at tumingala. Sa harap namin, may 3 kamera at isang reporter na may hawak na microphone na may logo ng broadcast station at nakangiting nag-i-interview. Nakasuot ng maayos na suit. Maliwanag ang ngiti. "Saan po kayo galing?" Tanong ng reporter sa mga dayuhang nagdaraan. "Ito po ba ang una ninyong visit sa Pilipinas?" Sa sandaling iyon, nang lumabas kaming pamilya na nakapila, ang atensiyon ng lahat ay sabay-sabay na napunta sa amin. Magkakaparehong pagod na ekspresyon. Bagahing parang bundok. Kahit sino ang tumingin, isang pamilya. Lumaki ang mata ng reporter. Mabilis siyang tumakbo patungo sa amin. "Ah, pamilya po ba kayo?" Nag-alinlangan ako ng kaunti at tumango. "Opo." "Wow, ilan po kayo?" "Dolin po. Galing kaming Hapon." Biglang lumiwanag ang mukha ng reporter. Sinenyasan niya ang kameraman at sumigaw. "Dito, bilis!" Itinutok sa amin ang kamera. Kumikislap ang pulang ilaw. Bihira pong may ganito kalaking pamilya. Ipinagmamalaki namin. Inabot ng reporter ang microphone sa harap ko. "Ano po ang layunin ng inyong pagbisita sa Pilipinas?" Lumingon ako sa likod. Dahan-dahang lumabas ang aking ama. Ang anak ko ay nagpakasal sa isang lalaking Pilipino. Ang boses ng aking ama ay matigas. Kaya pumunta ako para kumpirmahin. Agad na tumawa ang reporter. Sumunod din ang mga tao sa paligid. "Ah, bibisitahin po pala ninyo ang inyong manugang?" Opo. Ganoon nga po," sabi ng reporter sa kamera.
Ngayon, mayroon tayong espesyal na bisita sa NAIA. Ang 20 pong kataong pamilyang Hapon ay bumisita sa Pilipinas upang makita ang kanilang manugang. Muli siyang humarap sa amin para sa inyong pamilya. Una po ba ito sa Pilipinas? Opo, una po, sagot ng aking ina. Nag-enjoy po ba kayo? Opo, sobra. Sa sandaling iyon, tumalon si Joy sa harap ng kamera. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sumigaw. Opo, nandito na kami sa Pilipinas. Sumunod din ang ibang mga bata. Magbabalita kami? Mapapanood kami sa TV? Lumuhod ang reporter upang maging kasing taas ng mga mata ng mga bata. Siyempre, makikita kayo sa balita ng Pilipinas. Wow! Sumigaw ang mga bata. Ang aking ama ay nakatiklop ang kanyang mga braso sa likod. Ang kanyang mukha ay mukhang seryoso, ngunit ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang tumaas. Panghuli, maaari po ba kaming humingi ng isang salita tungkol sa inyong inaasahan sa Pilipinas? Inaabot ng reporter ang microphone sa aking ama. Nag-alinlangan ang aking ama. At pagkatapos ay nagsalita, titingnan ko mismo kung magandang bansa ba ito. Wow! Kung gayon, sana maging masaya ang inyong trip. Gumawa kayo ng maraming magagandang alaala sa Pilipinas. Natapos ang interview, namatay ang kamera, at nag-abot ng kamay ang reporter. Napakagandang pamilya po talaga. Sana maging masaya ang inyong oras. Salamat po. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa labasan, ngunit may kakaiba. Ang mga taong nagdaraan ay nakangiti sa amin. Bumisita po kayo, tanong ng isang lalaking may edad. Ang galing! Mag-enjoy po kayo. Napakalapit ninyo sa isa't isa, sabi ng isang matandang babae habang nagdaraan. Mas maganda dahil magkasama ang pamilya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na naririnig. Hindi ito pilit. Naramdaman ko na galing sa puso. Nagkatinginan kami ni Kenji. Nagtataka rin ang ekspresyon niya. Bakit sila ganyan kabait? Hindi ko alam. Baka ganyan talaga sila. Nang lumabas kami sa airport, sumalubong sa aming mukha ang malamig na hangin. At sa harap namin, may nakahintong isang malaking bus. Isang pilak na malaking bus. Sa harap na salamin, may nakadikit na papel na A4. Pamilya Sato. Maligayang. Pagdating sa Pilipinas. Sulat kamay na Filipino at Japanese. Si Hikari yata ang naghanda. Tumingin ang aking ama sa placard at tumigil. Ah! Dahil nandito na tayo, dapat lang na magmasid ng mabuti. Bumukas ang pintuan ng bus. Kayo po ba ang pamilya? Welcome po. Masayang ngumiti at bumati ang driver. Ako na po ang magtatambak ng lahat ng bagahe. Sumakay na po kayo ng komportable. Sumakay kami sa bus. Ang mga upuan ay malawak at malambot. At malinis ang mga bintana. May tubig din dito. Wow, may wifi pa. Masayang sumigaw ang mga bata. Umupo kaming lahat. Umupo ako sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Ang gusali ng airport ay nakatayo sa likod ng gabi. Ang mga ilaw ay sumasalamin sa salamin na dingding at kumikinang. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Si Hikari. Nagmamadali akong sumagot. Ate, ligtas ba kayo? Oo. Nakalabas na kami sa airport. Ikaw, kumusta? Nagulat ka? Ano? Oo. Nagulat talaga. Ang ilaw pa lang ng airport ay nakabibingi na. Hindi ba? Ito ay isang bayan na hindi natutulog. Patungo kami sa hotel, ano? Oo. Nakasakay na kami sa bus. Sige. Magpahinga ng mabuti at pumunta agad kayo sa bahay bukas. Pinatay ko ang tawag. At lumingon ang aking ama at nagtanong, si Hikari ba? Opo. Sabi niya, pumunta raw kami sa bahay bukas. Tumango ang aking ama. Tingnan natin. Anong klasing bansa ba itong bansang parang Salamangka? Hinawakan ng aking ina ang kamay ng aking ama at ngumiti ng mahina. Nagsisimula na tayo, Hon. Umalis ang bus. Ang tunog ng makina ay umugong ng mahina at ang mga gulong ay dahan-dahang gumulong. Sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang airport. At sa harap namin, nagsimulang kumalat ang mga ilaw ng Maynila.
Tiningnan ko ang liwanag at nag-isip. Sa wakas, ito na ang tunay na simula. Naglakbay kami sa kalsada. Sa labas ng bintana, nakita namin ang matataas na gusali na parang walang katapusan. Lahat sila ay matataas, moderno, at kumikinang. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin at sumasayaw sa salamin na dingding. Mga gusali ng kumpanya? Opo, halos lahat po ay office buildings. Sagot ng driver. Ang mataas na nakikita ninyo doon, iyon ang Makati, BGC Tower. Assuming BGC or Makati for the high-end city feel. Ang taas, nagulat si Kenji. Talaga po? Ito po ang pinakamataas na gusali sa bansa. Sabay-sabay na nagtipon ang mga bata sa bintana. Wow, napakataas talaga. Hindi makita ang tuktok. Sa malayo, nagsimulang makita ang Manila Bay. Para sa view equivalent ng Sumida River, Tokyo Bay. Sa ibabaw ng itim na tubig, ang mga ilaw ng tulay ay nakasabit at kumikinang. Hindi ko mabilang kung ilang tulay. Napakaraming tulay sa ibabaw ng ilog. Dagat, bulong ng aking ama. Napakaraming tulay. Kahit sa Roxas Boulevard pa lang, ngumiti ang driver at sumagot. Ganoon ba? Ang Maynila ay isang lungsod na nabubuhay, kasama ang dagat, ilog. Hindi nagsalita ang aking ama. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Malinis ang kalsada. Kahit malawak ang kalsada, walang nakikitang basura. Ang mga ilaw ng kalye ay nakatayo sa regular na pagitan, at ang liwanag nito ay maliwanag na tumatama sa asphalt. Ang mga kotse ay tumatakbo ng maayos, sinusunod ang bilis, at kapag nagpapalit ng lane, gumagamit ng signal light. Walang nagpuputol. Ang galing nilang magmaneho. Ano? Humanga ang aking ina. Wala bang traffic? Ngayon gabi, kaya okay. Sa araw, medyo masikip, ngumiti ang driver. Siguro, pagkatapos ng 30 minuto, huminto ang bus sa harap ng isang gusali. Dumating na po tayo. Bumaba kami sa bus. Sa harap namin, nakatayo ang isang malaking salamin na gusali. Isang hotel. Ang lobby ay puro salamin, at malinaw na nakikita ang loob. May nakasabit na chandelier sa kisame, at ang marmol na sahig ay kumikinang. Wow! Ngumangga si Joy. Ito ba ang hotel? Parang kastilyo ng prinsesa. Nang bumukas ang automatic door, lumabas ang malamig na hangin. Isang mahinang musika ang tumutugtog, at may naamoy akong mabango, parang amoy ng bulaklak o amoy ng tsaa. Sa sandaling pumasok kami sa lobby, 3 kawani ang sabay-sabay na yumukod. Welcome po, Pamilya Sato. Nagulat ako at tumigil. Alam nila ang pangalan namin? Opo, kinumpirma po namin ang inyong reservation. Ang lalaking kawani na nakatayo sa gitna ay masayang ngumiti. 20 po kayo? Handa na po ang inyong mga kwarto. Magpahinga po kayo ng komportable. Inihatid kami sa check-in counter. Lahat po kayo ay inayos namin sa parehong palapag. Mas magiging madali po ang paglipat. Salamat po, sagot ng aking ina. Isinalansan namin ang mga bagahe sa cart. Ang bellboy ay masiglang nagtambak ng mga suitcase. Mahigit 20 piraso sa isang iglap. Samahan po namin kayo sa elevator. Pumila kami patungo sa elevator. Bumukas ang pintuan. Napapalibutan ng salamin. May malambot na ilaw sa kisame. At may malambot na carpet sa sahig. Kahit medyo masikip kaming 20 katao, mayroon pa ring espasyo. Dasyampa, 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 dasyampa. Pindutin ang button at sumara ang pintuan. Halos hindi naramdaman ang pag-akyat ng elevator. Napakakinis. Hindi rin nabarahan ang aming tenga. Umiikot ba talaga ito? Tanong ni Joy. Oo, umiikot. Ang numero ng palapag ay mabilis na tumaas. Sa wakas, dumating kami sa 27th floor. Nang bumukas ang pintuan, lumitaw ang isang mahabang pasilyo. Ang mga pintuan ng kwarto ay nakahanay sa magkabilang gilid at may carpet sa sahig. Maliwanag ang ilaw,
at may mga larawan sa dingding. Dito po, nanguna sa paglalakad ang bellboy. Huminto kami sa harap ng aming kani-kanilang kwarto. Ipinakita ang card key at bumukas ang pintuan. Pumasok ako sa aking kwarto. Wow! Kusa akong napanganga. Malawak. Isang espasyo na kasing lawak ng isang sala. May 2 kama, sofa, desk, at TV. Ang bintana ay buong salamin, mula sa sahig hanggang kisame. Nang buksan ko ang kurtina, nakita ko ang night view ng Maynila. Ang mga ilaw ay kumalat ng walang katapusan. May mga ilaw sa bawat gusali, at ang mga kotse sa kalsada ay gumagalaw na parang mga fireflies. Sa malayo, nakita ko rin ang Manila Tower, CCP area, another landmark for visual. Ang pulang steel tower ay kumikinang sa gabi. Hindi ka panipaniwala. Ipinatong ko ang aking noo sa salamin at tiningnan ang tanawin. Knock-knock. Narinig ko ang tunog ng pagkatok. Nang buksan ko ang pintuan, nagtipon ang lahat ng pamilya. Tingnan mo rin ang kwarto mo. May 2 banyo sa kwarto namin. Masayang nag-iingay ang mga bata. Dahan-dahang lumabas ang aking ama sa pasilyo. Naglakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang night view ng Maynila. Tumayo siya roon ng matagal at bumulong. Ang lungsod na ito, mas malaki kaysa sa inaakala ko. Sinabi mong maliit, Papa. Ngumiti si Kenji. Ah, mali pala ako ng akala. Mahina ang boses ng aking ama. Ngunit may naramdaman akong pagbabago, pagkilala. Pumasok na kayo sa kwarto at magpahinga. Mahirap ang schedule bukas. Bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang kwarto. Humiga ako sa kama. Napakalambot ng matres. Ang pakiramdam na dahan-dahang lumulubog ang katawan. Kinuha ko ang cellphone at nagpadala ng email kay Hikari. Nakarating na ako sa hotel. Napakaganda talaga dito. Agad siyang nag-reply. Hindi ba? Mas magugulat ka pa bukas. Magpahinga ka ng mabuti. Inilapag ko ang cellphone at tumingala sa kisame. Puting kisame. Malambot na ilaw. Pilipinas ha? Talaga, nandito ako sa Pilipinas. Nang gabing iyon, ang mga ilaw ng Maynila sa labas ng bintana ay patuloy na kumikinang, na para bang ang lungsod na ito ay hindi natutulog. Nag-iisip din? Kaya ang aking ama ng ganoon? Habang nakatingin sa labas ng bintana, nalilito kaya siya sa pagitan ng Pilipinas na alam niya at ng Pilipinas na nasa harap niya. Habang iniisip ko iyon, dahan-dahan akong nakatulog. Bukas, pupunta ako sa bahay ni Hikari. Anong magiging ekspresyon ni Papa? Nag-alala ako. Kinabukasan, nagtipon kami sa lobby ng hotel. Ang sikat ng araw ay tumatama sa salamin. Nakakasilaw. Ang mga bata ay nasasabik na. At ang mga matatanda ay nag-uusap habang umiinom ng kape. Pupunta tayo sa bahay ni Hikari bukas, ano? Oo. Kondo daw. Kondo? Yung kondo na alam natin? Hindi ko alam. Tingnan natin pagdating doon. Sa sandaling iyon, narinig ang busina ng kotse sa labas ng hotel. Nang tumingin kami sa labas ng bintana, may nakahintong isang pilak na SUV. Bumukas ang pintuan at bumaba si Hikari. Tumakbo ako, mahigpit kong niyakap si Hikari. 1 taon na ang nakalipas. Ang pamilyar na amoy ng shampoo ng aking kapatid. Na-miss kita. Umalis si Hikari at tiningnan ang pamilya. Mama, Papa, niyakap ng aking ina si Hikari at umiyak. Anak, mukhang masigla ka. Nag-alinlangan ang aking ama ng kaunti at lumapit. Ah, mukhang maayos ka nga. Opo, Papa. Talagang maayos po ako. Sa isang salita na iyon, bahagyang lumambot ang hangin. Oh, sumakay na kayo sa kotse. Punta na tayo sa bahay. Sinenyasan ni Hikari. Sumakay kami sa chartered bus muli. Ang kotse ni Hikari, ang nanguna sa daan. Nang lumabas kami sa gitna ng Maynila, nagbago ang tanawin. Unti-unting bumaba ang mga gusali at lumitaw ang mga residential areas. Iyan ang village ko. Itinuro ni Hikari ang labas ng bintana. Nakita namin ang isang malaking condominium complex. Ang daan-daang gusali ay maayos na nakalagay.
Ang bawat gusali ay tila humigit sa 20 palapag. Lahat yan kondo? Nagulat si Takuya. Oo, ito ang complex namin. Pumasok ang bus sa loob ng complex. Sa magkabilang gilid ng kalsada, may nakatanim na mga puno, may nakita ring damuhan, at may mga bench. May mga parke kung saan naglalaro ang mga bata sa kung saan-saan. Parang parke ano? Humanga ang asawa ni Kenji. Dito ba nakatira ang tao? Oo. Mga 2,000 households ang nakatira. 2,000 households? Nagulat ang aking ama. Opo, sa kompleks na ito lang. Huminto ang bus sa harap ng isang gusali. Bumaba si Hikari sa kotse at sinenyasan kami. Dito, ang pasukan ng gusali ay malinis. Tahimik na bumukas ang salamin na pintuan. At sa lobby, ang mga sofa at mailbox ay maayos na nakalagay. Sumakay kami sa elevator at pinindot ni Hikari ang button. Bumukas ang pintuan at kinailangan naming maghati-hati sa pagsakay dahil hindi kayang sakyan ng 20 katao nang sabay-sabay. Sumakay ako sa unang elevator. Ang 15th floor ang pinindot. Mabilis na umakyat ang elevator. Ang mga numero sa floor indicator ay kumikislap at nagbabago. Dumating kami sa 15th floor. Nang bumukas ang pintuan, lumitaw ang pasilyo. Malinis na tile floor. Puting dingding. Sa dulo ng pasilyo, may bintana. At sa likod nito, nakita ang Maynila. Dito, tumayo si Hikari. Sa harap ng isang pintuan, pinindot niya ang passcode. At narinig ang tunog na beep-beep. Bumukas ang pintuan. Pasok. Sa sandaling pumasok kami sa pinto, ang mainit na hangin ay bumalot sa aming paa. Tanggalin ang sapatos. Sa Pilipinas, walang sapatos sa loob ng bahay. Ang shoe rack ay nakalagay sa tabi ng pinto. Nagtanggal kami ng sapatos at pumasok. Sa sandaling dumampi ang talampakan sa sahig, ang init ay dahan-dahang umakyat. Nagulat si Joy at itinaas ibaba ang paa. Bakit mainit? Floor heating yan. May tubig o kuryente sa ilalim ng sahig. Paliwanag ni Hikari habang nakangiti. Ang init kapag taglamig. Maingat na tumapak ang aking ama. Ang galing nito. Isang mahinang paghanga ang narinig. Maganda ito. Malawak ang sala. Ang sikat ng araw ay tumatama sa malaking bintana. At ang sofa, TV, at hapagkainan ay maayos na nakalagay. Umupo kayong lahat, sinenyasan ni Hikari. Medyo masikip ang lugar para sa 20 kataong pamilya. Naghati-hati kami sa sala at kusina. Ang pamilya na pumuno sa bahay ay nagkatinginan at nagtawanan. Ngunit sa sandaling umupo kami sa sofa, kusa na bumukas ang TV. Voice recognition yan. Kapag sinabi mong buksan ang TV, bubukas. Wow! Sabi ni Kenji na nagtataka. Patayin ang TV. Namatay ang TV. Nagtawanan ang mga bata. Sa sandaling iyon narinig ang tunog na wiiing. May gumagalaw sa sahig. Ano yan? Robot vacuum yan. Naglilinis ng kusa araw-araw. Ang bilog na makina ay gumagalaw sa sahig, humihigop ng alikabok. Pumasok din ito sa ilalim ng sofa at umikot sa bawat sulok. Naggawa ng gawaing bahay ang robot. Kumunot ang noo ng aking ama. Oo, dito. Ganyan ang gamit ng lahat. Sabi ni Hikari na parang normal lang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan. I'm home. Si Marco. Nakasuot ng maayos na shirt at maayos ang buhok. May hawak siyang shopping bag sa kamay. Kumusta po, Tito San? Tita San. Yumukod si Marco. Mukhang maayos ka rin? Ang boses ng aking ama ay malamig pa rin. Opo, maayos po ako. Tumahimik sandali. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Tanong ng aking ama. Nasa system development po ako ng civil aircraft ngayon. Aircraft? Kalmadong sagot ni Marco. Nagde-develop po ako ng Intelligent Control Program para sa Next Generation Combat Aircraft ng Pilipinas. Ako rin po ang humahawak sa automatic navigation communication ng drones. Nagbago ang tingin ng aking ama. Combat Aircraft System. Opo, ngayon po, AI na ang kumokontrol sa flight stability.
Ipinaliwanag ni Marco gamit ang kamay. Ang pagpapasya ng piloto ay tinutulungan ng AI. At sa mga emergency situation, automatikong lumalayo. Mabilis po ang pag-unlad ng maraming teknolohiya. Tinitigan ng aking ama si Marco habang nakatiklop ang mga braso. Dahan-dahang lumambot ang kanyang ekspresyon. Mas advanced kaysa sa inaakala ko. Salamat po. Ikaw mismo ang nagde-develop? Nagtatrabaho po kami bilang team. Ako po ang humahawak sa software. Ganoon ba? Napakahirap ng trabaho mo. Ngumiti si Marco sa salitang iyon. Kahit maikli ang usapan, ganap na nagbago ang hangin. Ang aking ama ay medyo lumuwag, at ang tensiyon ay nabawasan. Mag-lunch na tayo? Nag-reserve ako ng Filipino restaurant ngayon. Masayang sabi ni Hikari. Tito San, ipapasyal po namin kayo ng husto sa Maynila ngayong linggo, sabi ni Marco. Mula sa Intramuros Tour hanggang sa Barong Tagalog Experience, handa na lahat. Bundok? Opo. Tagaytay Ridge, malapit lang sa lungsod. Kapag umakyat, makikita ang buong Taal Lake. Ngumiti ang aking ama. Punong-puno ang schedule. Ano? Pamilya po kami ng sundalo. Kaya ganyan. Pabirong sagot ni Marco. Ang schedule chart ay inayos din ng parang militar. Wow, ganoon ba? Sa unang pagkakataon, tumawa ng malakas ang aking ama. Sa labas ng bintana, ang langit ng Maynila ay asul na kumalat, maliwanag na walang ulap. Umupo si Hikari sa tabi ko at bumulong. Ate, nakita mo ang ekspresyon ni Papa? Oo, nakita ko. Nagsisimula pa lang ito. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking kapatid. Talaga, nagsisimula na. Dahan-dahang, bumubukas, ang puso ng aking ama. Ang dingding ng pagtatangi na tumigas sa loob ng 40 taon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At ang lamat na iyon ay tila lalong lalaki. Tumayo si Marco at nagsalita. Kung ganoon, umalis na po tayo. Ihahatid ko po kayo sa masarap na Filipino restaurant. Tumayo kami. Habang nagpapalit ng sapatos sa pinto, tiningnan ko ulit ang bahay. Malinis, mainit, isang espasyo kung saan nabubuhay ang teknolohiya. Naramdaman ko ang dahilan kung bakit masaya si Hikari dito. Sumakay kami sa bus muli. Ang kotse ni na Hikari at Marco ang nanguna sa daan. Nang bumalik kami sa gitna ng Maynila, ang mga gusali ay dikit-dikit. Ang mga kotse ay tumatakbo ng maayos at tumitigil at umaandar sa bawat traffic light. Ayan! Itinuro ni Hikari ang isang gusali. Huminto ang bus sa harap ng restaurant. Nakita namin ang karatula na Filipino cuisine. Nang pumasok kami sa loob, nagulat ang kawani. 20 po kayo? Opo, nag-reserve kami. Sato! Ganoon po ba? Sandali lang po. Nagmamadaling tumakbo ang kawani. Ang buong ikalawang palapag ay inihanda para sa amin. 5 lamesa ang nakahanay at ang mga upuan ay maayos na nakalagay. Sa sandaling umupo kami, agad na lumabas ang tubig at sa isang iglap, sunod-sunod na lumabas ang mga appetizers ng Pilipino. Pipino, salad, adobo flakes, laing, torta, ensalada. Ang lamesa ay napuno agad. Ano lahat yan? Tanong ni Joy na malaki ang mata. Mga side dish yan. Sa Pilipinas, maraming maliliit na ulam na inihahanda. Opo, ang kanin at sabaw ay refillable. Wow! Sumigaw ang mga bata. Agad na lumabas ang mga pangunahing ulam. Lechon, crispy pata, sinigang, inihaw na isda, pansit. Ang usok ay umaakyat at ang amoy ay mabango. Oh, kumain na kayo! Namahagi si Hikari ng mga chopsticks or kutsara at tinidor for a Filipino touch. Maingat na kumuha ang aking ama ng isang piraso ng lechon. Inilagay niya sa bibig, nginuya ng dahan-dahan at tumango. Masarap! Masarap po talaga! Ngumiti si Marco at nagbigay ng kanin. Habang kumakain, lumabas ang may-ari mula sa kusina. Napakalapit po ninyo sa isa't isa. Galing pa kayo sa malayo. Nag-enjoy po ba kayo?
Masayang ngumiti ang aking ina. Opo, napakasarap po. Mabuti po. Magdadala pa po ako. Dagdag po akong lumpiang gulay. Ang may-ari ay nagdala ng isang bundok ng lumpiang gulay. Sa kanyang masayang ngiti, lalong uminit ang kapaligiran ng hapagkainan. Pagkatapos kumain, nagsimulang lumubog ang araw. Ngayon, ipapasyal ko kayo sa Maynila, sabi ni Hikari habang itinaas ang kamay. Ang bus ay tumungo sa gitna ng Maynila. Iyan ang Quiapo, Divisoria, crowded area equivalent to Shibuya Footbridge. Lumitaw ang isang malaking intersection. Nang bumaba kami sa bus, nakita namin ang agos ng tao. Nang magbago ang traffic light, sabay-sabay na naglakad ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. Hindi sila nagbabanggaan dito? Nagulat si Takuya. Oo. Magaling silang umiwas. Sa isa't isa. Pumunta kami sa lugar kung saan makikita ang intersection. Ang tanawin ng daan-daang tao na nagtawiran ay kahanga-hanga. Tiningnan ng aking ama ang intersection. Walang narinig na sigawan kahit napakaraming tao. Posible ba ito? Nang walang kontrol? Anong kontrol? Tanong ko. Napakaraming tao, ngunit hindi sila magulo. Opo, talagang maayos. Talagang kamangha-mangha. Nagbigayan ang mga tao habang naglalakad. Walang nagsasabi, ngunit sinusunod ng lahat. Bulong ng aking ama. Nagsimulang lumubog ang araw. Punta tayo sa Intramuros Historical Place. Equivalent to Asakusa naman. Senyas ni Hikari. Naglakbay kami sa bus. At dumating sa Intramuros. Iyan ang Fort Santiago, San Agustin Church. Nakita namin ang malalaking pader at lumang gusali. Ang side street ay puno ng mga turista. Dahan-dahan kaming naglakad sa mga kalsada. Ang amoy ng hangin. Ang tawanan ng mga tao. Ang tunog ng kampana sa malayo. Lahat ay payapa. May convenience store doon, sigaw ni Joy. Nakita namin ang isang maliwanag na karatula. Isang 4-hour convenience store. Gusto ninyong pumasok? Tanong ni Hikari habang nakangiti. Convenience store? Oo, ang convenience store sa Pilipinas ay special. Nang buksan namin ang pintuan at pumasok, sumalubong sa aming mukha ang malamig na hangin. At ang mga bibig ng mga bata ay kusa na bumukas. Wow! Ang mga istante ay puno ng mga produkto. Snacks, inumin, instant noodles, ice cream, pandesal, sandwich. Lahat yan nasa convenience store. Tumakbo si Joy sa pagitan ng mga istante. Tingnan niyo to. May siopaw pa. Ilan ang klase ng ice cream? Ano to? Pandesal. Masayang kumuha ng kung ano-ano ang mga bata. Pumili kayo isa-isa. Si tita ang bibili. Nang sabihin ko, nagalak ang mga bata. Binuksan ng anak ni Takuya ang pintuan ng ref. Ang dami ring gatas. Ito raw ay chocolate milk. Ang kambal ni Kenji ay tumigil sa instant noodles corner. Lahat yan noodles? Oo. Sikat ang instant noodles sa Pilipinas. Paliwanag ni Hikari. Dito, pwede ring lagyan ng mainit na tubig at kainin agad. May hot water dispenser at microwave sa isang sulok. Bibili at kakain dito agad? Oo. Pumili ang mga bata ng kani-kanilang gusto. Chocolate milk, cheese snacks, pandesal, ice cream. Nang pumunta kami sa counter, nakangiting nag-asikaso ang kawani. Total, 500 pesos. 500 pesos. Magkano sa yen? Adapted to a more relevant local currency. Ang mga 1,000 yen. Number 1, 60 mine. Bumili ng ganyan karami. 1,000 yen lang? Nagulat si Takuya. Oo. Mababa ang cost of living dito. Paglabas, binuksan namin ang pandesal. Paano to kinakain? Nang hilahin ni Joy ang plastic, lumabas ang pandesal. Wow! Kakaiba! Kinagat niya. Kumalat ang lasa ng cheese sa bibig. Masarap. Sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Umiinom din ang aking ama ng chocolate milk. Itinusok niya ang straw at ininom. At itinaas niya ang kilay. Chocolate milk yan. Paboritong lasa ng lahat ng Pilipino.
Matamis? Ano? Isang maliit na ngiti ang lumabas. Lumalim ang gabi. Nagbukas ang mga ilaw sa bawat gusali. Ang Maynila ay naging mas makulay kaysa sa araw. Tumayo kami sa harap ng pedestrian lane. Red light. Daan-daang tao ang naghihintay, ngunit walang tumatawid. Kahit walang kotse. Kakaiba, bulong ng aking ama. Kahit sa militar, mayroon ding signal violators. Opo, tama. Ngunit ang mga taong ito, hindi. Kahit walang nakatingin, sinusunod lang nila. Bumukas ang green light. Sabay-sabay na nagsimulang maglakad ang mga tao. Sumunod din kami. Mula sa kabilang panig, may isang matandang babae na dahan-dahang naglakad. May hawak siyang tungkod. Sandali lang bago magbago ang traffic light, naghintay ang mga kotse. Walang nagbusina. Tahimik silang naghintay hanggang sa makatawid ang matandang babae. Nang makatawid ang matandang babae, dahan-dahang umalis ang mga kotse. Tiningnan ng aking ama ang tanawin. Ang order at ang malasakit concern, kindness, ay sabay na umiiral 10:10 na ng gabi. Bumalik kami sa hotel. Kumusta ang araw na ito? Tanong ni Hikari. Maganda, maikling sagot ng aking ama. Ang bansang ito, iba sa inaakala ko. Isang bansa kung saan nagkakasama ang order at freedom. Ito ay isang kombinasyon na bihira makita. Mahigpit na hinawakan ni Hikari ang aking kamay. Ang kanyang mata ay nagsasabi, "Nakita mo? Nagbabago na si Papa." Tumango ako. Bumalik ako sa kwarto at humiga sa kama. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang mga larawan. Intersection, Intramuros, ang mga bata na nakangiti sa convenience store, at ang huling larawan, ang aking ama na may hawak na chocolate milk. Sa kanyang mukha, may ekspresyon na ngayon ko lang nakita. Kapayapaan, matagal kong tinitigan ang larawan, at tahimik akong bumulong. Ito na ang tunay na simula. Kinabukasan, tumawag si Hikari. Ate, handa na ba kayo? Special day ngayon. Ano? Araw ng pagsusuot ng barong Tagalog. Pinatay ko ang tawag at sinabi sa pamilya. Nagalak ang mga bata, ngunit kumunot ang noo ng aking ama. Barong Tagalog? Ano yan? Tradisyonal na damit ng Pilipinas, Papa. Ako. Susuutin ko yan. Oo, Papa. Inihanda ni Hikari. Nagbuntong hininga ang aking ama ngunit hindi tumanggi. Nagkita kami ni Hikari sa lobby ng hotel. Nag-reserve na ako ng barong rental. Bilis! Punta na tayo! Sige. Pumunta kami sa malapit na rental shop. Ang loob ng tindahan ay puno ng iba't ibang kulay ng tela. Pinya, juicy, rami. Ang mga barong ay nakasabit sa bawat dingding. Wow! Lumiwanag ang mata ng mga bata. Lahat yan, pwedeng suotin. Sinalubong kami ng mga kawani. Sinundan kami isa-isa. Kinuha ang sukat at pinili ang kulay na babagay sa amin. Kay Joy, isang maputlang pink na Filipiniana dress. Para sa mga lalaki, asul na barong na may embroidery. Tita, parang prinsesa ako. Umiikot si Joy. Kumalat ang palda. Ganap na prinsesa ka. Sina Takuya at Kenji ay nagsuot ng itim na barong na may slacks. Ang kanilang mga barong ay may malinis na embroidery. Kuya, hindi masama ang hitsura ko Ang gwapo mo rin, Kenji. Ang aking ina ay nagsuot ng maputlang berdeng terno. Maganda at sopistikado. Tiningnan niya ang salamin at ngumiti ng nahihiya. Mama, bagay na bagay sa inyo. Pumalakpak si Hikari. At sa wakas, turn na ng aking ama. Ang kawani ay nagdala ng kulay ecru na barong Tagalog at slacks. Suotin ko to? Opo. Subukan niyo po. Nang lumabas ang aking ama sa fitting room, tumahimik ang lahat. Naramdaman ang dignity. Ang barong ay bagay sa kanyang malawak na balikat, na para bang isang datu o pinuno. Papa, ang cool ninyo. Nang humanga ako, ngumiti ng awkward ang aking ama. Ito, mas maganda kaysa sa inaakala ko. Bagay na bagay po sa inyo. Tito San, sabi ni Marco sa tabi.
para po kayong isang bayani ng Pilipinas. Tiningnan ng aking ama ang salamin. Dahan-dahan siyang umikot at kinumpirma ang kanyang sarili. Ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang tumaas. Ito, medyo nagustuhan ko. Tumawa ang lahat. Lumabas kami sa kalye na nakasuot ng barong Tagalog. Nagulat ang mga tao nang makita kami. Wow! Pamilya. Lahat nakasuot ng barong. Ang ganda! Pwede bang kumuha ng larawan? Lumapit ang mga taong nagdaraan. Magpa-picture po tayo. Pumila kami. Ang 20 kataong barong na hanay. Lalo pang dumami ang mga kumukuha ng larawan. Napakaganda talaga. Bakasyon ba kayo? Mukhang masaya. Napakalapit ninyo sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay patuloy na naririnig. Galing sa puso. Punta tayo sa simbahan. Nanguna si Hikari. Lumitaw ang isang malaking pader at lumang gusali. San Agustin Church, Manila Cathedral. Ang matatayog na haligi ng main building, ang bubong na nakatayo sa ibabaw. Ang sikat ng araw ay sumasalamin at kumikinang. Iyan ang simbahan. Ibinabalik ni Joy ang kanyang ulo. Oo, lumang gusali ng Pilipinas. Pumasok kami sa loob ng simbahan. Malawak na patio. At ang mga gusali ay nakalagay. Ang kalsadang gawa sa bato. Lahat ay maayos. Ilang daang taon na yan. Ilang daang taon na. Ilang daang taon? Nagulat si Kenji. Ngunit napakalinis. Dahil patuloy itong inaayos. Isang cultural heritage yan. Dahan-dahan kaming naglakad sa patio. Ang mga tao ay kumukuha ng larawan. At ang mga bata ay tumatakbo. Ngunit walang sino man ang humahawak o sumisira sa gusali. Orderly ano? Bulong ng aking ama. Tumayo kami sa harap ng pangunahing gusali. Malaking gusali. Dito, nagdarasal sila. Paliwanag ni Hikari. Umakyat kami sa mga baitang at sumilip sa loob. Mataas na kisame. Gintong dekorasyon. Nararamdaman ko ang kasaysayan ng bansang ito. Tahimik na sabi ng aking ama. Tanghali, pumunta kami sa malapit na lumang bayan. Lumitaw ang isang makitid na ali. Sa magkabilang gilid, nakahanay ang lumang mga bahay ng Pilipino. Dito ba talaga nakatira ang tao? Oo, mga tunay na tirahan. Naglakad kami sa ali. Kalsadang gawa sa bato. Kahoy na pinto. Ang hangin sa likod ng bakod ay may halong amoy ng halaman. Tahimik ano? Bulong ng aking ina. Kahit sa gitna ng lungsod, napakatahimik. Ngumiti ng masaya ang matandang babae. Galing ba kayo sa malayo? Opo, galing kaming Hapon. Ay, sa malayo. Sandali lang! Pumasok ang matandang babae sa loob ng bahay at lumabas na may dalang plato. Kainin ninyo ang kakanin. Local delicacy na niluto ko lang. Ay, wag na po. Wag na. Kainin ninyo. Gugutumin kayo sa paglalakad. Ibinigay ng matandang babae ang kakanin isa-isa. Mabango at mainit na kakanin. Masarap! Masayang ngumiti si Joy. Ang dami ninyong kinakain. Napakalapit ninyo sa isa't isa. Namasa ang mata ng matandang babae. Ang ganda tingnan na magkakasama ang buong pamilya sa paglalakbay. Namasa rin ang mata ng aking ina. Salamat po. Matagal na po kaming hindi nakaranas ng ganitong kabaitan. Huwag na. Normal lang yan. Iwinagayway ng matandang babae ang kamay. Gumawa kayo ng maraming magagandang alaala sa Pilipinas. Yumukod kami at nagpaalam. Naglakad pa kami sa ali. Nagsimulang lumubog ang araw. Nagpahinga kami sa harap ng isang maliit na cafe. Isang cafe na inayos mula sa lumang bahay. Ang loob ay pinaghalong tradisyon at moderno. Kahoy na haligi, kapis na ilaw, at espresso machine. Umupo kami sa sulok at uminom ng kape. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatama. Uminom ng kape ang aking ama at tumingin sa paligid. Ang ali na ito, ang bahay na ito, ang mga taong ito. Dahan-dahang nagsalita ang aking ama. May puso heart sila. Puso po? Oo. Ang init na nagmumula sa puso. Hinawakan ng aking ina ang kamay ng aking ama. Nararamdaman ninyo? Oo.
Ngayon ko lang naramdaman. Nang lumubog ang araw, naglakad kami sa ali muli. Ang sunset ay tumatama sa bubong ng adobe or concrete mixed material roof. Ang kalangitan na kulay orange at sa ilalim nito, ang tahimik na ali. Pumikit ang aking ama. Tumayo siya roon nang matagal at nagbuntong hininga ng mahina. Hikari, ang bansang parang salamangka na sinasabi mo. Nagbukas ang mata ng aking ama. Parang naiintindihan ko na. Napuno ng luha ang mata ni Hikari. Ang bansang ito. Tiningnan ng aking ama. Ang sunset ay isang bansang may puso. Sa mga salitang iyon, tumahimik ang lahat. Humangin. Ang palda ng barong ay umindayog. At naramdaman ang lamig ng hangin sa gabi. Inukit ko ang sandaling iyon sa aking puso. Ang boses ng aking ama, ang liwanag ng sunset, ang tunog ng kampana, at ang luha ni Hikari. Bumalik na po tayo sa hotel, maingat na sabi ni Marco. Marami tayong nilakad ngayon. Dahan-dahan kaming naglakad. Ang 20 kataong pamilya na nakasuot ng barong Tagalog. Ang mga taong nagdaraan ay nakangiti pa rin at nagwawagayway ng kamay. Magandang trip, bumalik po kayo ulit. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa puso. Sumakay kami sa bus. Sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang Intramuros. Ang aking ama ay nakasandal ang noo sa bintana at tahimik na nagsalita. Ano ang gagawin natin bukas? Punta po tayo sa bundok, Papa. Bundok? Opo, Tagaytay Ridge. Ganoon ba? Nag-enjoy ako. Sa kanyang boses, wala na ang lamig. Ang pagkamangha at pananabik ay magkasama. Tahimik akong ngumiti. Nagbago ang aking ama. Dahan-dahan, ngunit sigurado. Nang gabing iyon, habang ibinabalik ang mga barong, sinabi ng kawani, ang gaganda po talaga ng pamilya ninyo. Marami po ba kayong nakuhang larawan? Opo, napakarami. Gumawa po kayo ng magagandang alaala sa Pilipinas. Bumalik ako sa kwarto ng hotel at tiningnan ang mga larawan. Ang larawan sa harap ng simbahan, ang larawan sa lumang ali, at ang huling larawan, ang likod ng aking ama na nakatayo sa ilalim ng sunset. Sa labas ng bintana, lumalalim ang gabi ng Maynila. Kinabukasan, nagsimula ulit ang araw sa tawag ni Hikari. Ate, 30 minuto pa sa labi tayo. Hiking tayo ngayon. Hiking? Seryoso? Oo. Maghanda ka. Pinatay ko ang tawag at ginising ang pamilya. Nagalak ang mga bata. Ngunit nag-alala ang mga matatanda. Hiking, ha? Kaya ba nating akyatin ang bundok? Sabi ng aking ina. Okay lang yan. Hindi raw masyadong mataas. Nagkita kami ni Hikari sa lobby. Nakasuot ng hiking gear. May dala siyang magaan na backpack. Handa na? O tara na. Ang bus ay tumungo sa kanluran. Unti-unting bumaba ang mga gusali at nagsimulang lumitaw ang mga bundok. Itinuro ni Hikari ang isang asul na bundok. Iyan ang Tagaytay Ridge. May ganyang bundok malapit sa lungsod? Marami ring kalikasan sa Maynila. Tinitigan ng aking ama ang labas ng bintana, lungsod na nag-iwan ng kalikasan. Efficient, ano? Huminto ang bus sa trailhead. Pagkababa namin, sumalubong sa aming mukha ang malamig na hangin. Amoy ng kahoy, amoy ng lupa. Ibang hangin. Wow! Ang ganda ng hangin. Huminga ng malalim si Joy. Marami ng tao sa trailhead. Mga mag-asawa na may edad. Mga matatanda. Mga magkasintahan. Bawat isa ay may tungkod o water bottle. Nang pumasok kami, lumingon ang mga tao. Aba, pamilya? Nagbabakasyon? Lumapit ang isang matandang babae. Opo, galing kaming Hapon. Wow, ang galing. 20 katao. Mag-ingat sa daan. Sa mga salitang iyon, masayang ngumiti ang mga bata. Oh, si Marco ang nanguna. Ang daan ay malumanay sa simula. Malawak na daan ng lupa. Ang magkabilang gilid ay punong-puno ng halaman. Ang sikat ng araw ay tumatama sa pagitan ng mga puno. Hindi mahirap lakarin, ano? Sabi ni Kenji habang magaan ang paglalakad. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto,
Lumakas ang slope. Lumitaw ang mga baitang. Umiyak na ang mga bata. Konti na lang, kaya pa! Nagbigay ng lakas ang mga matatanda. Habang umaakyat sa mga baitang, tumingin ako sa paligid. Ang mga baitang na kahoy ay maayos na nakalagay at ang mga handrail ay matibay. Walang nakitang basura. Ang bundok na ito, sino ang nagme-maintain? Tanong ko kay Marco. Mga citizen volunteers po. Volunteers? Opo. Nagtitipon sila tuwing weekend at inaayos ang bundok. Nagpupulot ng basura. Nag-aayos ng baitang. Hindi inuutusan? Tanong ng aking ama mula sa likod. Opo. Kusang loob po. Dahil mahal lang po nila ang bundok. Tumigil sandali ang aking ama. Hinawakan niya ang handrail at bumulong. Hindi inuutusan, ngunit kusang loob. Nagsimulang makita ang Maynila sa pagitan ng mga puno. Ang mga gusali ay nagmukhang maliit at ang kalsada ay malinaw na nakita. Wow! Ganyan na pala tayo kataas umakyat? Oo, malapit na tayo sa tuktok. Nagsimula ulit kaming maglakad at sa wakas, umakyat kami sa tuktok. Wow! Sabay-sabay na humanga ang lahat. Ang buong Taal Lake at ang nakapalibot na tanawin ay nakita. Ang walang katapusang ridge. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga Tala Volcano Island na kumikinang. Sa malayo, ang Taal Lake ay kumikinang na parang pilak. Ang mga maliliit na bangka ay gumagalaw sa tubig. At ang mga tao ay nagmukhang langgam. Ang kalangitan ay malinaw. Walang ulap. Hindi ka panipaniwala. Tinakpan ng aking ina ang kanyang bibig gamit ang kamay. Lahat ba yan kalikasan? Oo. Tagaytay yan. Humangin. Ang malamig na hangin ay nagpalamig sa pawis. Tumayo ang aking ama sa ibabaw ng bato. Tiningnan niya ang tanawin ng walang salita. Papa! Lumapit si Hikari. Nakikita mo ano? Itinuro ni Hikari ang isang direksyon. Iyang kumikinang. Diyan ako nakatira. Tiningnan ng aking ama ang direksyong iyon. Sa loob ng mahabang panahon. Ang Pilipinas na alam ko ay ang bansang iyon sa pahayagan noong dekada sipon. Dahan-dahang umiling ang aking ama. Ngayon, ganap na itong nagbago. Papa, mas maniniwala na kayo? Maingat na tanong ni Hikari. Dahan-dahang huminga ang aking ama. Ang kamay ng aking ama ay napunta sa balikat ni Hikari. Ang aircraft development na sinabi ni Marco. Ang malinis na kalye na iyon. Ang maayos na lungsod na iyon. Tumulo ang luha sa mata ni Hikari. Papa, huwag kang umiyak anak. Niyakap ng aking ama si Hikari ng mahigpit. Tama ka. Nagkamali ako. Sa tanawing iyon, pinunasan din ng aking ina ang kanyang luha. Ang aking ilong ay kumirot. Dahan-dahang lumapit sina Takuya at Kenji at tumayo sa tabi ng aking ama. Humangin ulit. Malakas. Muntik nang liparin ang sombrero ng aking ama. Ngunit mabilis niyang hinawakan. Kumuha tayo ng larawan dito. Kinuha ni Marco ang kamera. Nagtipon kami sa ibabaw ng bato sa tuktok. 20 katao. Ang dikit-dikit na nakatayo. Say cheese. Click. Family picture na may background na Tagaytay. Sa mukha ng aking ama sa larawan na iyon. May ekspresyon na ngayon ko lang nakita. Kapayapaan, pagkilala, at ngiti. Kumanta ang mga bata at sumabay rin ang mga matatanda. Nang dumating kami sa trailhead, lumulubog na ang araw. Ang gagaling ninyo! Pumalakpak si Marco. Pumalakpak din kami. Napag-anda talaga ngayon, sabi ng aking ama. Matagal na akong hindi nakararamdam ng ganitong kasiglaan. Maghapunan tayo malapit sa Manila Bay, equivalent to Sumida River Baywalk. Sabi ni Hikari. Ha? Oo. Kumain tayo ng sisig at BBQ. Adapted food. Sumakay kami sa bus. Sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang Tagaytay Ridge. Tiningnan ko ang bundok at nag-isip. Ngayon, talagang nagbago si Papa. Ang araw kung kailan bumagsak ang pagtatangi na naipon sa loob ng 40 taon. Ang araw kung kailan siya tumingin sa Maynila at nakita ang katotohanan. Ganoon ang araw ngayon. Tahimik sa loob ng bus. Lahat ay pagod. Ngunit masaya ang mga ekspresyon.
Nakasandal ang aking ama sa bintana, nakapikit. May kapayapaan sa kanyang mukha. Nagpatuloy kami sa pagtakbo patungo sa silangan. Sa labas ng bintana, lumulubog ang sunset. Ang kalangitan na kulay orange ay sumasalamin sa salamin ng mga gusali at ang buong lungsod ay parang nasusunog. Ayan ang Manila Bay, itinuro ni Hikari sa harap. Lumitaw ang isang malawak na dagat, ang mga pier ay nakasabit, at ang baywalk ay walang katapusan. Ang laki, sumigaw si Joy. Huminto ang bus malapit sa Manila Baywalk. Pagkababa namin, sumalubong sa aming mukha ang simoy ng dagat. Malamig, nawala ang pawis, at gumaan ang pakiramdam ng buong katawan. Wow! Ang tanawin na bumungad sa harap namin ay nagpanganga sa lahat. Napakaraming tao ang nakaupo sa tabi ng dagat. Naglatag ng mga banig, naglatag ng pagkain, nagtatawanan, at nag-uusap, nagjo-jogging, naglalakad, ang mga bata ay tumatakbo. At ang mga aso ay nagwawagayway ng buntot. Anong ginagawa ng lahat ng mga taong ito? Nagulat si Kenji. Naghahinga lang. Sa tabi ng dagat. Halos araw-araw. Lalo na kapag gabi, mas marami. Nagdala si Marco ng malaking bag. Sisig at BBQ. Barbecue ang binili ko. Sisig? Opo, parang sizzling pork ng Pilipinas. Nang buksan namin ang kahon, kumalat ang mabangong amoy. Mainit na sisig, BBQ na may sauce. Wow, ang dami! Mukhang masarap. Lumiwanag ang mata ng mga bata. Naglatag kami ng banig at umupo kaming lahat. Medyo malaki nang umupo kaming 20 katao. Ang kahon ng sisig ay binuksan at umikot ang lata ng inumin. Oh, kainin na ninyo. Maingat na kumuha ang aking ama ng isang piraso ng sisig, kinagat niya, at umangat ang kilay. Dahan-dahan siyang ngumuya at tumango. Masarap ito. Masayang ngumiti si Hikari. Ang sisig ng Pilipinas, the best. Nagsimulang kumain ang lahat ng sisig. Ang tunog ng sizzle, ang tawanan ay lumabas. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang musika mula sa kabilang panig ng dagat. Ano yan? Festival yan! Magsisimula na ang fireworks. Boom, boom, boom! Nagsimulang umakyat ang mga fireworks sa gabi. Pula, asul, berde, purple, ang mga kislap ay nagkulay sa kalangitan. Wow! Sumigaw ang mga bata. Parang pelikula. Mas maganda pa sa Disneyland. Ipinatong ng aking ina ang kanyang mga kamay at tiningnan ang tanawin. Parang panaginip. Nanginginig ang kanyang boses. Nang umabot sa tuktok ang mga fireworks, lalo pang lumakas ang tunog. Matagal itong tiningnan ng aking ama. Walang salita. Ang liwanag na bumabagsak sa dagat, ang mga fireworks na nagkukulay sa gabi, ang mga taong nakangiti, namasa ang mata ng aking ama. Nang matapos ang mga fireworks, pumalakpak ang mga tao. Sumabay din kami sa palakpak. Ang galing! Mahinang bulong ng aking ama. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga kabataang Pilipino mula sa tabi. Galing po ba kayong Hapon? Mag-enjoy po kayo. Nagwawagayway sila ng kamay at nagdaan. Tiningnan ng aking ama ang kanilang anyo at nagtanong kay Marco, bakit ang babait ng mga tao sa bansang ito? Iyan po ang mga Pilipino. Ang kanilang pagmamalasakit, concern, care, sa kapwa. Ngumiti si Marco at sumagot. Pagmamalasakit. Dahan-dahang inulit ng aking ama ang salita. Lumalim ang gabi. Ang mga ilaw sa Manila Bay ay lalong luminaw. Ang mga tulay ay may light up. At ang mga gusali ay kumikinang. Ang mga tao ay nakaupo pa rin sa tabi ng dagat. Nag-uusap, nagtatawanan. Ito ang pinakapaborito kong oras, sabi ni Hikari. Kapag gabi, mas gumaganda ang Maynila. Totoo iyon. Sa dilim, ang mga ilaw ay nabuhay. Ang liwanag na sumasalamin sa tubig ay umiindayog at may mga bituin sa kalangitan.
Inilapag ng aking ama ang kahon ng sisig at tiningnan ang dagat. Matagal siyang nakaupo ng ganoon at biglang nagsalita. Marco. Opo, Tito San. Humarap si Marco. Naaalala mo ba ang mga sinabi ko? Ang mga salitang binaliwala kita dahil Pilipino ka. Hindi sumagot si Marco. Yumukod lang siya. Patawad. Sa isang salita na iyon, huminto ang hangin. Dahan-dahang tumingala si Marco. Tito San, nagkamali ako. Tiningnan siya ng tuwid ng aking ama. Hindi ko alam ang bansang ito. Hindi rin kita kilala. At hindi ko naintindihan ang pagpili ni Hikari. Nanginginig ang boses ng aking ama. Ngunit ngayon, naintindihan ko na kung gaano kaganda ang bansang ito at kung gaano kakahusay na tao. Tumulo ang luha sa mata ni Marco. Okay lang po, Tito San. Hindi. Umiling ang aking ama. Hindi okay. Ako ang dapat humingi ng tawad. Inabot ng aking ama ang kamay. Patawarin mo ako? Tinitigan ni Marco ang kamay nang matagal at dahan-dahang hinawakan ito. Ang dalawang kamay ay mahigpit na naghawak. Sapat na po na dumating kayo, Tito San, sabi ni Marco habang pinupunasan ang luha. Umiyak si Hikari sa tabi. Ang aking ina, ako, si Takuya. Lahat kami ay nagpunas ng luha. Hindi binitawan ng aking ama ang kamay ni Marco. Naghawak sila ng ganoon sandali at nagsalita. Alagaan mo si Hikari. Opo, Tito San. Titiyakin kong magiging masaya siya. Ngumiti ang aking ama. Ipinagmamalaki kita. Sa mga salitang iyon, yumukod ng malalim si Marco. Salamat po. Humangin. Ang mainit na hangin ay dumaan sa amin. Ang huling fireworks ay umakyat sa ibabaw ng dagat. Ang gintong liwanag ay bumagsak sa buong kalangitan. At dahan-dahang nawala sa dilim. Bumalik na po tayo sa hotel? Maingat na tanong ni Marco. Tumayo ang aking ama. Tiniklop niya ang banig at tinipon ang basura. Walang iniwan, inilagay niya lahat sa bag. Habang naglalakad patungo sa bus, lumingon ang aking ama. Ang Manila Bay ay kumikinang pa rin. Ang bansang ito, bulong ng aking ama. Talagang bansang parang salamangka. Sa magandang paraan. Sumakay kami sa bus. Sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang dagat. Ang mga bata ay nakatulog dahil sa pagod at ang mga matatanda ay sumandal sa likod. Bukas, magpapahinga tayo buong araw at pupunta sa airport, sabi ni Hikari. Oo, ang bilis ng oras. Bilis ng oras, sabi ng aking ama sa elevator. Hikari, salamat sa pagpapakita sa akin ng bansang ito. Ang boses ng aking ama ay mainit. Dahil sa iyo, nagbago ang buhay ko. Niyakap ni Hikari ang aking ama ng mahigpit. Mahal kita, Papa. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng matagal. Habang nakatingin sa Maynila sa labas ng bintana, nag-isip ako, ang paglalakbay na ito ay hindi lang simpleng pagliliwaliw. Ito ay ang pagkakasundo ng isang pamilya at ang pagbabago ng isang tao. At sa sentro nito, ang Pilipinas, ang kamangha-manghang bansang ito. Lumipas ang isang linggo. Pagbalik namin sa Tokyo, bumalik kami sa aming kani-kanilang buhay. Ngunit may nagbago. Ang alaala sa Pilipinas ay malinaw pa rin. Isang umaga iyon, habang umiinom ng kape at nag-aagahan. Sumigaw ang aking ina sa sala. Hon! Yumi! Tingnan niyo to! Inilapag ko ang tasa at tumakbo. May hawak na cellphone ang aking ina. May video na nagpe-play sa screen. Ano yan? Ipinadala ni Hikari. Balita raw tungkol sa pamilya natin. Sa sandaling nakita ko ang screen, huminto ang aking hininga, ang naya. At sa screen, nandoon kami. Ang sandaling iyon kung kailan inabot ng reporter sa amin ang microphone. Ano po ang layunin ng inyong pagbisita sa Pilipinas? Narinig ang boses ng aking ama. Ang anak ko ay nagpakasal sa isang lalaking Pilipino. Pumunta ako para kumpirmahin. Ayan, tayo yan ano? Tumayo ang aking ama mula sa sofa at lumapit. Nagpatuloy ang video.
Ang larawan ng aming pamilya na nakasuot ng barong. Ang larawan ng grupo sa harap ng simbahan. Ang paglalakad sa lumang alley. Ang likod ng aking ama na nakatingin sa Tagaytay sa tuktok ng bundok. Ang pagtawa habang kumakain ng sisig sa Manila Bay. Ang kwento ng 20 kataong pamilyang Hapon na bumisita sa Pilipinas ay naging talk of the town. Ang boses ng Filipino news anchor ay umugong. Paano nila nakuha ang video na yan? Bulong ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone. Si Hikari. Ate, nakita mo? Oo, pinapanood ko. Pero paano yan? Naaalala mo? Nag-upload si Joy ng video sa Instagram bago tayo umalis. Ah, tama. Naalala ko. Bago pumunta sa airport, abala si Joy sa cellphone. Tita, gumawa ako ng video. Ang travel video natin. Opo. Ang cute ng kuha. I-upload ko na. Ngumiti si Joy at pinindot ang upload button. Ang video na yon, nag-viral ng sobra. Nanginginig sa pananabik ang boses ni Hikari. Umabot sa milyon-milyong views, kaya tinawagan ng Filipino Broadcast Station ang Instagram ni Joy. Hello, pamilya. Sato po ba kayo? Kung mayroon pa po kayong photos at videos sa trip, maaari po bang ipadala? Kaya inayos ko lahat at ipinadala. Lahat ng photos at videos na kinuha namin at naging balita yan. Oo. Lumabas sa main news kagabi ang laki ng ingay sa Pilipinas. Umabot na sa 200,000 ang followers sa isang araw. 200,000? Libo-libo rin ang comments. Ganap na celebrity na siya. Sunod-sunod ang tawag. Si Kenji, si Tio, si Tia. Lahat ay tumawag pagkatapos mapanood ang parehong video. Hinanap ko ang Instagram ni Joy at pumasok. Ang video ay naka-upload. Isang linggo ng salamangka ng 20 kataong pamilyang Sato sa Pilipinas. Binuksan ko ang comment section. Ang cute ng pamilyang ito. Iyan ang pamilya na in-interview sa airport. Ano? Tingnan nyo ang pagbabago ng ekspresyon ng lolo. Seryoso sa simula, ngunit nakangiti sa huli. Marami ring Japanese comments. Napakainit ng pamilyang ito. Ang lovable ng lolo. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas. The best na pamilya. Sa sandaling iyon, nagpadala ulit si Hikari ng link ng isang YouTube video. Lumitaw ang channel ng Filipino Broadcast Station. Isang re-edited na bersyon ng balita. Ang tunay na anyo ng Pilipinas, na nakita ng 20 kataong pamilyang Hapon. 30 milyong views. 30 milyong tao. Ang nakakita? Tanong ng aking ama, na hindi makapaniwala. Binuksan ko ang comment section. Filipino, Japanese, English, Spanish, French. Umaapaw ang mga komentaryo sa lahat ng wika. Ang pagbabago ng ekspresyon ng lolo, so real. Dahil sa pamilyang ito, nag-book ako ng trip sa Pilipinas. Nang hapong iyon, may nangyaring nakakagulat. May tumawag sa unknown number. Hello, kayo po ba ang pamilya Sato? Opo, ako po ang coordinator ng NHK World Japanese equivalent of CNN, Global News. Gusto po naming interviewin ang inyong pamilya. NHK World? Opo. Ang kwento ng inyong pamilya ay napaka-viral. Kailangang marinig ng mga manonood sa Hapon at buong mundo ang kwentong ito. Pinatay ko ang tawag at sinabi sa pamilya. May interview request mula sa NHK World. NHK World? Ano ba yan? Kinabukasan, sa paaralan ni Joy, nagtipon ang kanyang mga kaibigan. Joy, ikaw yung sikat na pamilya ano? Talaga? Pumunta ka sa Pilipinas? Follow kita sa Insta. Ang cool mo. Pag-uwi ni Joy, sinabi niya, Tita, alam ng lahat sa school, parang celebrity ako. Sina Takuya at Kenji ay nagkaroon din ng katulad na karanasan sa trabaho. Sato, nakita ko ang balita. Ang cool ng papa mo ano? Talaga bang ganoon kaganda ang Pilipinas? Sa lungsod, naging celebrity ang aming pamilya. Pagkatapos ng isang linggo, NHK World Studio, nakaupo ang aming pamilya sa set. Masayang ngumiti ang reporter at nagsalita.
Welcome po, Pamilya Sato. Ang kwento po ninyo ay pumukaw sa damdamin ng 10-10 milyong tao. Bumukas ang kamera. Sa Tusan, ano po ang nagpabago sa pananaw ninyo tungkol sa Pilipinas? Hinawakan ng aking ama ang microphone. Nabuhay ako bilang sundalo habang buhay. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas. Inakala ko na ang Pilipinas ay walang kuwentang bansa. Isang bansang nangangailangan ng tulong. Naghintay sandali ang aking ama at nagpatuloy. Ngunit, mali pala ako. Ano po ang nakita ninyo? Nakita ko ang isang bansa kung saan nagkakasama ang order at pagmamalasakit. Isang bansa kung saan nagkakasundo ang teknolohiya at tradisyon. Ang tingin ng aking ama ay matindi. Ang bansang iyon ay hindi maliit. Ito ay isang bansang tunay na malakas, tumahimik ang studio, at pumalakpak. Ang interview na iyon ay ipinalabas kinabukasan at naging usap-usapan ulit. Ang YouTube clip ay lumagpas sa 50 milyong views sa loob ng 2 araw. Ang mainit na trip ng pamilya Sato sa Pilipinas. Ang pagbabago ng lolo na pumukaw sa damdamin ng 10-10 milyon. Ang dahilan kung bakit naging viral ang trip na ito ng pamilya sa Pilipinas. Ang trip ng isang pamilya na nagdulot ng Pilipinas travel boom. Umagos ang mga headline ng balita. Tiningnan ko ang lahat ng iyon. At naunawaan ko, hindi lang ito simpleng bakasyon ng pamilya. Ito ay ang kwento ng pagbagsak ng pagtatangi ng isang henerasyon. Ang sandali kung kailan ang maling pag-unawa sa isang bansa ay napalitan ng pag-unawa. At ang lahat ng iyon ay gumagalaw sa puso ng mga tao sa buong mundo. Nang gabing iyon, nagpadala si Hikari ng email. Ate, ang saya ng mga Pilipino. Sinasabi nila ang kwento ng pamilya Sato. Ang saya raw nila na naintindihan ni Papa ang Pilipinas. Mahina akong ngumiti at tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malayo, ang mga ilaw ng Tokyo ay kumikinang. Nang makita ko ang liwanag, naisip ko ang Manila Bay. Sa bansang iyon, hanggang ngayon, marami pa ring tao ang nakangiti sa isa't isa. Siguro. Ganoon nga. Sa airport ng bansang iyon, siguro daan-daang libong tao pa rin ang pumapasok ngayon. Na nasasabik tulad namin. Na umaasa tulad namin. Na magugulat tulad namin. Bumalik ako sa sala. At nakabukas pa rin ang TV. May balita na tumutugtog. Naiya. Ngayon, ang bilang ng mga pumasok ay lumampas sa 100,000, all-time high. Ang maliwanag na tanawin ng Naiya ay ipinakita sa screen. Maraming tao ang lumalabas sa arrival lobby. Ngumiti ako. At tahimik akong bumulong. Oo, hindi ito ang katapusan. Ang mundo ay umiibig sa bansang Pilipinas. Kumusta ang kwento ng pamilya Sato hanggang dito? Ang dating opisyal ng militar na nag-isip na ang Pilipinas ay walang kuwentang bansa habang buhay, ay dumating sa Pilipinas dahil sa pakiusap ng kanyang anak. Pagkatapos, ang kanyang tapat na paglalakbay na nagpabagsak sa kanyang 40 taong pagtatangi ay nagdulot ng malaking emosyon sa buong mundo. Patuloy naming ibabahagi ang mga kwento ng inspirasyon tungkol sa aming bansa na magugulat sa mundo. Pindutin ang subscribe at like button at ibahagi ang inyong mga pananaw sa komentaryo. Ang inspiration ay 1 spoon lang.